Nasa watchlist na ng Bureau of Immigration ang suspect sa pagsabog sa bar exams. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, target nilang maaresto ang suspect sa loob ng linggong ito. Nakatutok si Teresa Andrada. We have to get him within this week. Tinutukoy ng DOJ na dapat agad mahuli ay ang suspect sa bar exams blast. Bukod sa pangalan, natukoy na raw ng NBI ang grupo na kinabibilangan ng suspect. Matatandaang sa mga paunang investigasyon, frat war ang isa sa mga motibong tinitingnan bilang dahilan ng pagsabog noong September 26. Tumanggi ang DOJ na sabihin kung anong grupo ito at kung ito nga ay fraternity. Inilabas ng NBI ang artist sketch ng suspect noong isang linggo. Nagmamadaling umalis si DOJ Secretary Laila De Lima kanina. Makikipagkita raw siya sa isang tao na tutulong para kumbensihing lumutang na ang suspect. The person I would be talking to this afternoon, if I'm able to contact him, or if not, first thing tomorrow morning, is hopefully he can access the group who are purportedly protecting this guy and ask them to cooperate by surrendering the guy, by turning over the guy to us soonest possible time. Aminado ang kalihim na blanco pa ang mga otoridad sa kinaroroonan ng suspect. Noong isang linggo, nagtungo na ang mga operatiba ng NBI sa hometown ng suspect para magmanman pero wala raw siya doon. Tiniyak ni De Lima na kakasuhan agad ang suspect oras na maaresto ng NBI. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Time out! Sa pagtungtong sa Amerika ng 7th Division World Champion na si Manny Pacquiao, pagsisimba ang isa sa mga una niyang ginawa. Sa Los Angeles na ngayon, pinaghahandaan ng ating pambansang kamao ang pagtutuos nila ni Antonio Margarito. Mula sa California, makitamount muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Maagang nagsipagdating para sa misa ng alas 9 ng umaga ang mga parokyano ng Christ the King Church dito sa Hollywood. Pero di nila alam na makakasama nila sa selebrasyon ang tinitingnalang best boxer in the world. Paulit-ulit mang sabihin, ngunit tanging sa kanya pananampalataya sa Panginoon humuhugot ng lakas ang pambansang kamao sa kada oras siyang mapapasabak sa laban. Sakto pa ang dating ni Pacquiao sapagkat ang mensahe ng pare ay galing sa isa sa tanyag na aral mula sa Biblia na akma sa pinagdaraanan ni Pacquiao. Ito ay ang 2 Timothy 4:7 na nagsasabing, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Ngunit gaya ng pangamba ng marami, patapos na nga ba ang masasayang araw bilang top boxer in the world ni Pacquiao? O di kaya sa puntong itong nakapagtala na siya ng record na mahirap ng malampasan? Ano pa kaya ang hangad ng isang Manny Pacquiao? The more ka naging success sa iyong life, the more ka naman na maging close sa God. Kung ano man ang na-achieve ko sa buhay ko that's from God. Lahat yan galing sa Panginoon na talagang kailangan kong magpasalamat palagi. At sa mga nagtatanong kung bakit ba pinagbigyan ni Pacquiao si Antonio Margarito sa gitna ng reputasyon nito bilang isang mandaraya? Makasalanan naman tayo mga tao, pero at least sumusunod tayo sa utos ng Panginoon na wag tayong mag-judge ng kapwa nating tao. Makapananghalian ay nagtungo si Pacquiao sa San Diego, California, kung saan napakarami ring mga Pilipino ang doon naninirahan. Idineklara ni na San Diego City Councilman Carl De Mayo at Tony Yang na ang petsang Oktubre 24, 2010 ay tawaging Manny Pacquiao Day. At para makumpleto ang parangal sa tanging fighting congressman sa buong mundo ay ipinagkaloob ni National City Mayor Ron Morrison ang susi ng kanyang county kay Pacquiao. Pagkatapos ng maikling seremonya ay ginampanan naman ng basketball aficionado na si Pacquiao ang papel na coach sa isang exhibition game ng kanyang mga kalaro mula sa Los Angeles at ng mga kabataan mula sa San Diego. Ito na marahil ang paraan ng pag-relax ng pambansang kamao na sasabak sa 2 linggong matinding paghahanda mula sa Los Angeles, California. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Nasa Vietnam naman po ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang kauna-unahang state visit mula ng maupong presidente ng Pilipinas. At mula sa Vietnam, nakatutok si Michael Fahatin. Pasado alas 9 ng umaga dito sa Vietnam nang dumating ang delegasyon ni Pangulong Aquino. Dumiretso sa Grand Plaza Hotel sa Hanoi, Vietnam kung saan mananatili siya para sa kauna-unahang state visit at pagdalo sa ASEAN Summit. Gumamit ng wangwang ang convoy ng Pangulo. Kini-clear nila yung kalye
for everybody, no? I'm sure the president, he feels uncomfortable with that. Pero yan ang gusto ng mga host natin. So, yes, nagwangwang yung entourage ni Pangulo. Nagpaunlak ang Pangulo ng panayam sa media bago pa man makipagkita kay Vietnamese President Nguyen Nguyen Triet. At bago pa man magsimula ang mga bilateral agreement ng ASEAN, may napansin raw ang Pangulo sa Vietnam na marapat na ipatupad sa Pilipinas. I'm really very impressed by the utilization of the resources, especially in land. There doesn't seem to be any area that was left vacant, and the strides that they have gained due to the peace and stability they've nurtured has enabled them to be our major crutch in terms of our own food security. So why can we not learn so many things from them? Pilipinas man daw ang nagbahagi ng kaalaman sa bansang Vietnam sa rice production, tayo na ngayon ang nag-i-import ng bigas mula sa Vietnam. At bahagi rin ito sa agenda ng Administrasyong Aquino. Their agricultural production really seems to be something worth emulating. The magazine that was on the plane showed their heavy mechanization. All of those things we hope to have closer ties with them, share the knowledge, share the experiences, and perhaps solve some of our own problems. Bahagi ng mga bilateral meeting ng Pangulo sa mga bansang miyembro ng ASEAN ang investment, teknolohiya at kooperasyon. At nakatutok naman ang state visit ng Pangulo sa Vietnam sa 4 na kasunduan. Sa pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa usapin ng edukasyon, defense cooperation, oil spill preparedness and response, at search and rescue at sea. Isang state banquet ang inihanda ngayong gabi ng Vietnam President para sa Pangulo. Mula rito sa Vietnam, Michael Pahati, nakatutok, 24 oras. Susunod! Jackpot sa Super Lotto ngayong gabi, posibleng aabot na sa 150 milyong piso. Dating Prime Minister ng Australia, binato ng sapatos sa isang programa sa TV. O ito, ayun, tinuloy. Twin Stars, game na sinagot ng mga issue tungkol sa kanila. Krista Quiner, malaki nga ba ang pag-asang maging susunod na Miss International? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.